hindi lahat ng bayani ay nagsusuot ng kapa o uniporme. Minsan, ang katapangan ay sumisibol mula sa mga lugar na hindi inaasahan, mula sa isang babaeng tila karaniwan lamang, ngunit nag-iingat ng isang pambihirang determinasyon. Sa gitna ng isang syudad na maingay at magulo, kung saan ang kapangyarihan ay inaabuso ng mga dapat sana itagapagtanggol, isang tinig ang umalingaw-ngaw, tumangging manahimik. Ito ang kwento ng paglaban, ng katapangan, at ng isang dalagang piniling tumayo, habang ang iba ay yumuyuko. Isang babae ang hinarang ng isang grupo ng mga pulis na nagpapanggap na nagsasagawa ng isang lehitimong checkpoint. Ngunit hindi lisensya o rehistro ang kanilang hinahanap, kundi ilagay para sa mabilisang areglo. Nang tumanggi siya at ipinagtanggol ang kanyang karapatan, isa sa mga pulis ang naging marahas. Ngunit sinuklian niya ito ng tapang at kakayahang hindi nila inaasahan. Ang babaeng ito ay hindi lamang naglantad ng isang iligal na operasyon ng pangingikil, kundi nagbukas din ng isang malawak na network ng korupsyon na kinasasangkutan ng anak ng isang mataas na opisyal at ng 12 ng mga tauhan nito. Habang lumalalim ang kanyang imbestigasyon, lalong tumitindi ang panganib sa kanyang buhay. Mula sa mga pagbabanta hanggang sa pisikal na pananakit, wala ni isa man sa mga ito ang nakapagpaatras sa kanya. Ngunit sino nga ba talaga ang babaeng ito? At bakit ganoon na lamang ang kanyang tapang na labanan ang mga taong nasa likod ng kapangyarihan? Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Quezon City, mabilis na pinatatakbo ni Alena Reyes ang kanyang scooter sa kahabaan ng EDSA, isang ilog ng bakal at usok na walang katapusan ang agos. Ang ugong ng mga bus, ang sigaw ng mga konduktor, at ang walang humpay na busina ay lumilikha ng isang musika ng kaguluhan na siyang bumubuhay sa syudad. Maingat niyang minanyobra ang sasakyan, sinisingitan ang mga siwang sa pagitan ng mga jeepney at kotse, ang kanyang mga mata ay alisto sa bawat galaw sa paligid. Payapa ang kanyang mukha, ngunit sa ilalim nito ay isang matalas na konsentrasyon. Para sa kanya, ito'y isang ordinaryong hapon lamang, isang maikling biyahe pa uwi matapos ang isang mahabang araw. Hindi niya inasahan na ang ordinaryong hapong ito ang magiging simula ng isang pagtatagpo na susubok sa kanyang paninindigan at maglalantad sa kabulukang sumisira sa institusyong kanyang pinaglilingkuran. Habang papaliko siya sa isang mas maliit at medyo tahimik na kalsada sa may bandang Cubao, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa gilid ng daan, ilang lalaking nakauniporme ng pulis ang biglang lumitaw, magagaspang ang kilos at matatalim ang mga tingin. Walang anumang opisyal na karatula o harang na nagsasabing may checkpoint. Basta na lamang nilang pinahihinto ang mga sasakyan sa paraang tila sila ang may-ari ng kalsada. Dahan-dahang binagalan ni Alena ang takbo ng kanyang scooter at huminto ng iwagayway ng isa sa mga pulis ang kamay nito. Isa sa kanila, isang lalaking matipuno ang katawan at may mukhang tila laging nakasimangot, ang lumapit sa kanya. Malamig ang kanyang titig, walang bahid ng anumang respeto o empatya. Siya si Police Staff Sergeant Domingo Vargas, o Domeng T sa mga kasamahan niya. Tinitigan niya si Alena mula ulo hanggang paa, bago nagsalita sa isang mabigat at mayabang na boses, lisensya at rehistro. Kalmadong binuksan ni Alena ang kanyang sling bag at iniabot ang mga dokumentong hinihingi. Tiningnan lang ito ni S.V. Vargas ng pahapyaw, pagkatapos ay umismid. Hindi standard yung side mirror mo, anya. Ang tono ay parang isang hatol na naibigay na. Kumunot ang noo ni Alena. Stock po yan, galing sa kasa, mahinahon niyang sagot. Pwede niyo pong i-check kung gusto niyo. Ngunit sa halip na suriin ito, isang mapanuyang ngiti lamang ang gumuhit sa labi ni Vargas. Sa likuran nito, napansin ni Alena na marami pang ibang motorista ang pinahinto. Ang ilan ay balisa habang kinakausap at hinihinga ng pera bilang kiareglo, para hindi na matiketan. Ang mga mukha ng pagkadismaya at pagsuko ay malinaw na nakikita. Noon din, naamoy na ni Alena ang masangsang na alingasaw ng pangingikil. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili sa anumang susunod na mangyayari. Pinanatili ni Alena ang kanyang tingin kay S.V. Vargas, kalmado ngunit matatag. Hindi siya nagpadala sa tensyon. Sa paligid, ang init ng hapon ay tila lalong nagpapabigat sa atmosfera. Ang mga pawis ay namumuo sa noo ng mga motorista, hindi lang dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa kaba. Gaya po ng sabi ko, Sergeant, stock po itong side mirror ko.
Hindi ko pa po ito napapalitan simula nang bilhin ko ang motor. Pag-ulit ni Alena, malinaw at buo ang kanyang boses. Lahat po ng parte nito ay sumusunod sa pamantayan ng DITI. Maaari niyo pong suriin mismo. Umismid ng malakas si Vargas, pagkatapos ay tiniklop ng padaskol-daskol ang mga dokumento bago ito ibinalik kay Alena. Kahit na stock yan, pwedeng hindi na yan angkop sa bagong regulasyon. Mas dapat mo yang alam, sabi niya, halatang gumagawa na lang ng dahilan. Umiling si Alena. Hindi po totoo yan, Sergeant. Sinigurado ko pong sumusunod sa batas ang lahat sa motor ko bago ako umalis ng bahay. Wala po kayong basehan para tiketan ako. Ang mga salita ni Alena ay nakakuha ng atensyon ng ilan pang pulis na nakatayo sa malapit. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon na sa nagaganap na komprontasyon, naghihintay kung ano ang susunod na gagawin ng kanilang kasamahan. Isang rider na kalalaya lang matapos mag-abot ng ilang pirasong pera ang sumulyap kay Alena na may pag-aalala sa mukha. Humakbang palapit si Vargas. Ang kanyang malaking katawan ay nagbigay ng anino kay Alena na nakaupo pa rin sa kanyang motor. Bumaba ang kanyang boses, puno ng pagbabanta. Miss, gusto mo bang magkaaberya o gusto mong umuwi ng maaga? Kung gusto mo nang matapos to, mag-areglo ka na lang. Huwag ka nang maraming sinasabi. Tinitigan ni Alena ang mga mata ni Vargas, walang bahid ng takot. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela, hindi dahil sa kaba, kundi bilang pagpapatibay ng kanyang desisyon. Malinaw niyang nakikita kung paano gumagana ang kanilang sistema. Ang tila guide ang nagiging solusyon para sa mga mamamayang pagod ng makipagtalo at gusto na lamang makauwi. Ang mga malungkot at sunod-sunurang mukha na nakita niya kanina ang lalong nagpatigas sa kanyang puso. Hindi ako magbabayad para sa isang kasalanan na hindi ko ginawa, malamig ngunit matatag niyang sagot. At hindi ako tatahimik lang habang nakikita kong nangyayari ito. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa iligal na checkpoint. Ang ingay ng kalsada ay tila humina, napalitan ng namumuong tensyon sa pagitan ni Alena at ni Ceci Vargas. Ang simpleng pagtatagpo sa gitna ng hapon ay unti-unti nang nagiging isang labanan ng prinsipyo at katotohanan. Ang katahimikang bumalot sa lugar ay dahan-dahang binasag ng ihip ng hangin na dumadampi sa mga nakahintong sasakyan. Ngunit ang tensyon sa pagitan ni Alena at ni Vargas ay hindi humuhupa. Sa paligid, ilang motorista pa rin ang naghihintay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa at takot. Ang ilan ay umiiwas ng tingin, umaasang makakaalis na ng walang gulo. Pinagmasdan ni Alena ang paligid, nakikita kung gaano kasistematiko ang kanilang pangingikil. Bawat isa na pinahihinto ay halos tiyak na hinihinga ng pera kapalit ng pangakong hindi na sila aabalahin pa. Hindi lahat ay agad na nagbibigay, ngunit ang psikolohikal na panggigipit mula sa matatalim na titig at magagaspang na salita ng mga pulis ay sapat na para pasukuin sila. O ano, miss? Susunod ka sa patakaran namin dito o hindi, giit ni Vargas, ang boses ay mababa ngunit puno ng pagbabanta. Dahan-dahang lumingon si Alena at sumagot ng mahinahon ngunit malinaw. Alam na alam ko po kung ano ang ibig ninyong sabihin, Sergeant. At alam nating pareho na hindi ito checkpoint. Pangingikil po ang tawag dito. Umismid si Vargas. Akala mo ba ang buhay laging sumusunod sa libro? Minsan, kailangan mong magbayad para makadaan. Isang binatang rider na kakabigay lang ng pera ang naglakad papalayo ng mabilis, baka sa mukha ang pagkadismaya. Isang ginang naman na may luma at mausok na motor ang tila nag-aalangan, ngunit sa huli ay nanginginig na nag-abot ng isang lukot na papel na pera. Lahat ng iyon ay hindi nakaligtas sa paningin ni Alena. Tingnan ninyo sila, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay nagsimula ng tumaas. Natatakot sila hindi dahil lumabag sila sa batas. Natatakot sila dahil sa panggigipit at pagbabanta mula sa mga taong dapat sana inagpoprotekta sa kanila. Lalong lumapit si Vargas, ang anino ng kanyang katawan ay halos tumatakip na kay Alena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit tinatago. Talagang naghahanap ka ng gulo, ano? Ngunit nanatiling tuwid si Alena, hindi umaatras. Kumbinsido siyang hindi siya nag-iisa sa labang ito. Maraming pamilya ang nakararanas ng parehong pang-aabuso, ngunit natatakot lamang magsalita.
Hindi ako naghahanap ng gulo, matatag na sagot ni Alena. Hindi ko lang hahayaang may mang-abuso ng kapangyarihan sa harap ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang mitsang sumindi sa gitna ng tuyong damo. Uminit lalo ang tensyon. Ang mga pulis ay nagsimulang magtinginan, ang ilan ay tila nababahala na. Hindi sila sanay na makatagpo ng isang taong ganito katatag at hindi basta-basta natatakot. At para kay Alena, ang sandaling ito ang simula ng lahat. Ang tensyon sa lokasyon ay tila isang lubid na malapit ng mapatid. Ang mainit na hangin ay nagpapabigat sa paghinga ng bawat isa. Nakatayo pa rin si Cecil Vargas sa harap ni Alena. Naniningkit ang kanyang mga mata habang ang kanyang panga ay tumitigas. Sanay siyang makipagtalo sa mga motorista, ngunit ngayon lang siya nakatagpo ng isang babaeng nagsasalita nang may ganitong kahinahunan at kumpiyansa. Talagang matigas ang ulo mo, pasitsit ni Vargas, ang boses ay mababa ngunit puno ng nagbabantang galit. Kaya kong patagalin ang kaso mo dito. Kaya din kitang dalhin sa presinto. Gusto mo bang mangyari yon? Tinitigan siya ni Alena ng diretsyo. Hindi po ako natatakot sa mga banta ninyo, Sergeant. Ang gusto ko lang ay gawin ninyo ang trabaho ninyo ng naaayon sa batas, hindi ang pagkakitaan ang takot ng mga mamamayan. Ang titig ni Vargas ay nagbago mula sa pagkainis tungo sa lantad na galit. Galit na galit siya. Humakbang siya palapit, at sa isang iglap, walang anumang babala, ang kanyang kamay ay mabilis na dumapo sa kanang pisngi ni Alena. Isang malakas na sampal. Ang tunog ng palad ni Vargas ay umalingaw-ngao sa katahimikang biglang bumalot sa lugar. Tumagilid ang mukha ni Alena, ngunit hindi siya umimik. Tiniis niya ang sakit, pinigilan ang emosyon. Dahan-dahan, ibinalik niya ang kanyang mukha at tinitigan si Vargas ng isang tingin na matalim at tumatagos. Huwag na huwag niyo akong hahawakan, sabi ni Alena, mahina ngunit puno ng diin. At huwag ninyong gamitin ang posisyon ninyo para manakit at mangikil ng kapwa Pilipino. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Vargas. Napakalaki pa rin ang bibig mo kahit nasampal ka na. Gusto mo pa bang ituloy to? Tumingala si Alena, kalmado pa rin ang boses. Hindi ako titigil na labanan ang inhustisya, kahit na kayo pa ang kaharap ko. Ang mga salitang iyon ang naging hudyat ng pagsabog. Sa isang magaspang na ungol, sumugod muli si Vargas. Ang kanyang dalawang kamay ay marahas na dumaklot sa katawan ni Alena. Sa lakas na higit sa karaniwan, binuhat niya si Alena at walang awang inihagis sa sementadong kalsada. Napadaing si Alena sa pagbagsak. Gumulong ang kanyang katawan, nagasgas ang braso, at nadumihan ng alikabok ang kanyang damit. Ramdam niya ang sakit na gumagapang sa kanyang katawan, ngunit hindi siya sumuko. Dahan-dahan, sinubukan niyang bumangon, umupo sa mainit na kalsada. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis. Nilapitan siya muli ni Vargas, mabibigat ang mga hakbang. Huwag mo akong susubukan, pasinghal niyang sabi. Kung ayaw mong mas masahol pa rito ang gawin ko sayo. Tumingala si Alena. Ang kanyang mga mata ay may namumuong luha dahil sa sakit, ngunit ang kanyang titig ay nanatiling matalas. Hindi siya aatras. Hinding-hindi. At sa kanyang mga mata, nabasa ni Vargas ang isang hamon na lalong nagpaalab sa kanyang galit. Sa isang mabilis na kilos, sumugod muli si Vargas. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Alena. Iginilid niya ang kanyang katawan, at sa isang sanay na kilos, naghanda siyang salagin ang atake. Ang labanan ng pisikal na lakas at prinsipyo ay nagsimula na. Habang nanunuot pa ang sakit mula sa kanyang pagkakabagsak sa aspalto, mabilis na inayos ni Alena ang kanyang paghinga. Alam niyang higit na malakas si Cecil Vargas. Ngunit alam din niyang ang kanyang instinct at ang pagsasanay sa sining ng pakikipaglaban na matagal na niyang pinag-aralan ay maaaring maging sandata niya para protektahan ang sarili. Nang muling sumugod si Vargas, mabigat ang kanyang mga yabag at nag-aalab ang galit. Mabilis at tumpak naman ang naging tugon ni Alena. Ginamit niya ang kanyang kanang siko para salagin ang unang suntok ni Vargas. Mabilis na umikot ang kanyang katawan para iwasan ang malalaking kamay na nagtangkang dumaklot sa kanyang balikat. Hindi inaasahan ni Vargas ang ganoon kabilis na reaksyon. Hayop ka, sigaw ni Vargas, puno ng gulat at galit. Hindi siya binigyan ni Alena ng pagkakataong magsalita pa.
Ginamit niya ang pagkakataon para magpakawala ng ganting atake. Isang malakas at tiyak na sipa sa tuhod ni Vargas ang kanyang pinakawalan. Napaatras ang pulis na wala ng balanse. Nakita ni Elena ang oportunidad at agad na ginamit ang isang teknik na naglalayong pahinain ang kalaban. Sa mabilis at eksaktong mga galaw, tinamaan niya ang mga pressure point sa liig at sa ilalim ng kilikili ni Vargas, mga puntong nagpapahina kahit sa pinakamalalakas na kalamnan. Umuwol sa sakit si Vargas. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manghina. Ang ilan pang pulis na nanonood ay natigilan. Hindi nila akalain na ang isang babae ay kayang labanan ang isa sa pinakamalakas at pinakamagaspang nilang kasama. Sinubukang bumangon ni Vargas, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig na. Tinitigan niya si Elena ng mga matang puno ng galit at pagkalito. Huwag mo na akong hahawakan ulit, sabi ni Elena, mababa ngunit malinaw at matatag ang boses. At huwag mong kakalimutan, ang posisyon mo ay hindi lisensya para manakit ng mamamayan. Humihingal si Vargas. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin dahil sa epekto ng mga atake ni Elena. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang otoridad, ngunit malinaw na natalo na siya. Dahan-dahang tumayo si Elena, kahit masakit pa rin ang kanyang mga tuhod at braso. Iginuhit niya ang kanyang paningin sa iba pang pulis. Walang sinuman ang nangahas na lumapit. Tahimik sila, ang ilan ay tila hindi mapakali. I-report ko ang lahat ng ito, sabi ni Elena nang hindi lumilingon. Akala ninyo takot sa inyo ang mga tao. Pero nagkakamali kayo. Hindi ako takot sa inyo. At nagsimula na siyang maglakad palayo sa lokasyon ng iligal na checkpoint, iniwan ang isang malalim na katahimikan at isang galit na hindi maibulalas. Ang laban para sa araw na ito ay hindi pa tapos. Simula pa lamang ito. Mabigat ang bawat hakbang ni Elena, hindi lamang dahil sa sakit sa kanyang katawan, kundi dahil din sa galit na nag-aalab pa rin sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang namumulang pisngi mula sa sampal ni Vargas, at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Bagamat nagtagumpay siyang labanan at patumbahin ang korap na pulis, alam niyang hindi pa tapos ang tunay na laban. Ito ay isang problema sa sistema, isang problemang hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas. Sa matatag na mga hakbang, kahit medyo ika-ika, tinungo ni Elena ang pinakamalapit na presinto. Ang gusali ay nakatayo sa gitna ng syudad, isang simbolo ng institusyong dapat sana inagbibigay proteksyon sa mamamayan. Ngunit para kay Elena, ito ngayon ay tila isang kuta ng mga mapang-abuso sa kapangyarihan. Sa loob ng opisina ng hepe ng pulisya, malamig at formal ang pakiramdam. Sa likod ng isang malaking mesa ay nakaupo ang isang lalaking nasa katanghalian ng edad, nakauniporme ng maayos at may blankong ekspresyon. Ito si Police Colonel Hernando Silang, ang City Director. Isang lalaking kilala di umano sa pagiging disiplinado at istrikto, ngunit sa katotohanan ay bahagi ng isang sistemang nabubulok sa korupsyon. Umupo si Elena sa harap ni Silang. Ang kanyang ulat ay buo na sa kanyang isipan. Gusto ko pong i-report ang isa sa mga tauhan ninyo, si Chef Domingo Vargas, panimula ni Elena, ang kanyang boses ay matatag. Nagsasagawa po sila ng iligal na checkpoint at nangingikil sa mga motorista. Ako po mismo ang naging biktima ng maging marahas siya at atakihin ako. Nakinig si Pico Silang ng walang anumang reaksyon. Malamig ang kanyang mga mata, walang bakas ng simpatya o pagkabigla. Tinitigan niya si Elena na para bang isa itong istorbo na hindi dapat nandoon. Sino ka ba? Tanong niya, ang boses ay blanko, halos mapanlibak. Isa po akong mamamayan na may karapatang mag-ulat ng pang-aabuso mula sa mga tagapagpatupad ng batas, sagot ni Elena, nananatiling kalmado. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Silang. At sa tingin mo, aabot kahit saan iyang report mo? Pinakiramdaman ni Elena ang malamig na titig na iyon. Kung hindi po ninyo ito aksyonan, idudulog ko po ito sa Internal Affairs Service. Hindi po ako mananahimik lang. Nagbago ang mukha ni Silang. Nawala ang kanyang ngiti, napalitan ng isang matalim at nananakot na tingin. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, sabi niya, dahan-dahan ngunit puno ng pagbabanta. May sarili kaming paraan para panatilihin ang kaayusan. Tumayo si Elena, tinitigan ang mga mata ni Silang ng walang takot.
Naiintindihan ko po ng lubos ang sitwasyon. At iyon po mismo ang dahilan kung bakit hindi ako tatahimik. Tinuktok ni Silang ang kanyang mga daliri sa mesa. Kung magmamatigas ka, baka hindi ka na makauwi ng ligtas. Naiintindihan mo. Hindi umatras si Alena. Sigurado siyang sa likod ng malamig na kilos at pagbabanta, takot ang hepe sa katotohanang nagsisimula ng mabunyag. Ang mga ganyang banta ay hindi makakapigil sa akin, anya. Sisiguraduhin kong mabubunyag ang lahat ng ito, mula kay Vargas hanggang sa kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi sumagot si Pho Silang. Tinitigan niya lang si Alena ng may inis, pagkatapos ay sumenya sa isa niyang tauhan para palabasin si Alena. Ngunit hindi naramdaman ni Alena na natalo siya. Sa halip, lalo siyang nakumbinsi na nabuksan niya ang isang pinto patungo sa kadilimang matagal nang nakatago. At magpapatuloy siya sa paghakbang hanggang ang katotohanan ay magliwanag. Lumabas si Alena mula sa opisina ni Pho Silang na may matatag na mga hakbang. Kahit na kumakabog pa rin sa galit ang kanyang dibdib, hindi siya nagulat sa malamig na pagtrato at mga banta ng hepe. Ito pa nga ang lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na may mas malaking isda sa likod ng iligal na operasyon ng checkpoint. Ngunit sa halip na umalis agad, huminto si Alena sa pasilyo. Nakita niya ang isang aide na pumasok sa opisina ni Silang na may balisang ekspresyon. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, narinig niya ang mahinang usapan. Sir, may tawag po galing kay Samuel. Tinatanong po kung naipadala na ba ang remittance para sa araw na ito. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa pandinig ni Alena. Naniningkit ang kanyang mga mata. Ang pangalang T. Samuel ay bago sa kanya, ngunit agad na ikinonekta ng kanyang instinct na ito ang susi sa buong network ng korupsyon. Walang sinayang na oras, muli siyang pumasok sa opisina na nagpagulat kay Pho Silang. Tumingala ito na may iritasyon. Ano na naman, ang boses niya ay puno ng pagkasuya. Sino si Samuel? Tanong ni Alena, walang paligoy-ligoy. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa mukha ni Silang. Natigilan si Silang. Nagbago ang kanyang mukha. Sa isang saglit, isang anino ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Wala kang pakialam sa kanya. Sagot, giit ni Alena, humakbang siya palapit sa mesa hanggang sa nakatayo na siya mismo sa harap ng hepe. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito, hindi ba? Isa ka lang tau-tauhan niya. Ikinuyom ni Silang ang kanyang kamao, pilit na pinapanatili ang kanyang otoridad. Ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Wala kang alam sa mga nangyayari. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo, putol ni Alena. Kung hindi ka magsasalita, ako mismo ang hahanap ng sagot. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Alena ang kwelyo ng uniporme ni Silang, na nagpatayo sa lalaki mula sa kanyang upuan. Ang kanyang titig ay tumutusok, puno ng diin. Saan ko mahahanap si Samuel? Tanong niya sa isang mababang boses na puno ng pagbabanta. Lumingon si Silang. Wala nang galit sa kanyang mga mata ngayon, tanging purong takot. Yumuko siya sandali at sa wakas ay nagsalita ng mahina. Anak siya ng isang mataas na opisyal dito sa rehiyon. Marami siyang tauhan. Mga preman. Pinipilit niya kaming mag-remit ng koleksyon mula sa mga checkpoint araw-araw. Kung hindi, kami ang malalagot. Binitiwan ni Alena ang pagkakahawak sa kanya, ngunit nanatiling matalim ang kanyang tingin. Saan siya nakatira? Huminga ng malalim si Silang. Sa isang exclusive na subdivision sa Makati, Dahlia Street, number 32. Ngunit tinitigan niya si Alena ng may seryosong babala. Kung pupunta ka doon, kailangan mong maging handa. Malaking tao ang babanggain mo. Hindi na tinag si Alena. Sa halip, lalo siyang nakumbinsi. Ito na ang pagkakataon, hindi lang para buwagin ang iligal na checkpoint, kundi para patunayan na kayang talunin ng katotohanan ang kapangyarihan. Handa na ako, matatag niyang sabi. At hindi ako uwi hanggat hindi natatapos ito. Tumalikod siya at lumabas ng opisina, iniwan si Silang na tulala pa rin sa kanyang kinatatayuan. Sa labas, malakas ang ihip ng hangin, tila isang hudyat na isang malaking hamon ang naghihintay sa kanya. Pababa na ang araw nang marating ni Alena ang isang marangyang subdivision sa dulo ng syudad.
Isang malaking tarangkahan na may mahigpit na seguridad ang sumalubong sa kanya. Sa likod ng guardhouse, may dalawang lalaking nakasibilya na tila alisto. Hindi sila ordinaryong mga security guard, malamig ang kanilang mga titig, parang walang kinikilalang awa. Dahan-dahan niyang itinabi ang kanyang motor sa harap ng gate. Isa sa mga lalaki ang agad na lumapit. Mabagal ngunit may pagbabanta ang kanyang mga hakbang. Anong kailangan mo? Tanong niya sa isang walang emosyong boses. Bumaba si Alena sa motor at tinanggal ang kanyang helmet. Ang kanyang buhok ay iwinagayway ng hangin. Gusto kong makausap si Samuel. Sinuri ng lalaki si Alena mula ulo hanggang paa, naniningkit ang mga mata, tinitimbang kung ang babaeng nasa harap niya ay isang simpleng bisita o may seryosong pakay. Sino ka? Tanong niya ulit. Sabihin mo, nandito si Alena Reyes. Gusto siyang kausapin, kalmado ngunit tiyak niyang sagot. Sumulyap ang lalaki sa kanyang kasama, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono. Matapos ang isang maikling usapan, muli siyang tumingin kay Alena. Busy si Sir Samuel. Hindi siya tumatanggap ng basta-basta. Humakbang si Alena. Ang kanyang boses ay nanatiling mababa ngunit malinaw. Sabihin mo sa kanya, kung ayaw niya akong harapin dito, ididiretso ko ang lahat ng ito sa V at sa media. Nasa kanya ang pagpapasya. Nagbago ang mukha ng lalaki. Napalunok siya at muling tumawag sa telepono, mas matagal sa pagkakataong ito. Maya-maya pa, dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. Pasok, maikli niyang sabi, bakas na ang tensyon sa kanyang mukha. Sumakay si Alena sa kanyang motor at pumasok. Isang malawak na kalsada ang nagdala sa kanya sa isang malaking modernong bahay na may matataas na pader at mga gigi sa bawat sulok. Ipinark niya ang motor sa malawak na garahe at bumaba. 4 na lalaki na ang naghihintay sa kanya, nakapalibot sa harap ng pangunahing pinto. Wala kang pwedeng dalhin sa loob, sabi ng isa sa kanila, sinenyasan si Alena na iwan ang kanyang bag. Wala akong dalang armas, sagot ni Alena. Ang tanging dala ko ay ang katotohanan. Isang lalaki ang umismid. Dito, ang katotohanan ay pag-aari lang ng boss namin. Hindi sumagot si Alena. Tinitigan niya lang sila isa-isa at nagsalita ng may bigat. Kung naniniwala pa kayo sa hustisya, hayaan ninyo akong kausapin si Samuel. Kung hindi, ako mismo ang magpapakita sa inyo kung paano ito gumagana. Nagkatinginan ang dalawa sa kanila, nag-aalangan. Ngunit bago pa magkaroon ng gulo, bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki na may malamig na mukha at dominanting aura ang lumabas. Maayos ang kanyang pananamit, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Ito si Samuel Velasco. Anong gulo to? Tanong niya, ang boses ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Ang mga tauhan niya ay agad na umatras. Lahat ng tingin ay napunta kay Alena. Humakbang siya palapit, walang pag-aalinlangan. Ako si Alena Reyes. At naparito ako para tapusin ang lahat ng maruruming laro na ginagawa mo kasama si Pico Hernando Silang. Tinaas ni Samuel ang isang kilay. Oh! At sino ka para magsalita ng ganyan? Ako ang taong magsusumbong sa'yo sa mga otoridad. Nakolekta ko na ang lahat ng ebidensya. Ilegal na checkpoint, pangingikil, hanggang sa mga pagbabanta. Hindi lang ito usapin ng batas, kundi usapin ng katarungan. Katahimikan ang namayani, tanging ang ihip ng hangin ang maririnig. Pagkatapos, dahan-dahan, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Samuel, puno ng panghahamak. Sa tingin mo matatalo mo ako, sabi niya ng mahina. Anak ako ng isang mataas na opisyal. Marami akong paraan para mawala ang mga taong tulad mo. Tinitigan siya ni Alena, kalmado ngunit puno ng paninindigan. Walang kinatatakutan ang batas. At hindi ako titigil hanggat hindi nabubunyag ang lahat ng ito. Umismid si Samuel at itinaas ang kanyang kamay, isang senyas sa kanyang mga tauhan. Agad silang sumugod. Ngunit hindi na tinag si Alena. Nanatiling tuwid ang kanyang katawan, matatag ang kanyang paghinga. Alam niyang ang pisikal na labanang ito ay hindi lang tungkol sa tapang, kundi bahagi ng isang mas malaking laban. At handa na siya. Walang babala, walang hudyat. Ang 4 na tauhan ni Samuel ay sabay-sabay na sumugod.
Ang kanilang mga kilos ay mabilis at organisado. Malinaw na hindi sila ordinaryong mga siga-siga lang, sila ay mga sanay na tao sa pananakit at pamimilit. Ngunit hindi nagulat si Alena. Ang kanyang katawan ay agad na tumugon ng may matalas na reflexes. Umatras siya ng isang hakbang at mabilis na umiwas sa unang atake. Ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay para salagin ang sipa ng isang tauhan, habang ang kanyang kanang tuhod ay mabilis na tumama sa tiyan ng kalaban na masyadong lumapit. Napangiwi sa sakit ang lalaki at bumagsak. Sumunod agad ang iba. Isa ang nagtangkang dumaklot sa kanyang balikat mula sa likod, ngunit mas mabilis si Alena. Umikot siya, binali ang mga daliri ng kalaban, at pinatumba ito sa isang masakit na paraan. Nakatayo lang si Samuel sa may pintuan, malamig na pinapanood ang lahat. Hindi siya natinag, ngunit nagsimulang maningkit ang kanyang mga mata nang makita kung gaano kaepektibo lumaban si Alena. Hindi ka lang pala puro salita, sabi niya, halos pabulong. Walang oras sumagot si Alena. Isa pang tauhan ang sumugod mula sa harap na may malakas na suntok. Mabilis na yumuko si Alena at ginantihan ito ng isang malakas na uppercut sa baba na nagpatalsik sa ulo ng lalaki. Nahilo ito at bumagsak. 3 tauhan na ang nakahandusay. Isa na lang ang natitirang nakatayo, nag-aalangang lumapit. Tinitigan siya ni Alena. Kalmado ang kanyang paghinga kahit nagsisimula ng manakit ang kanyang katawan. Tama na, sabi niya. Hindi kayo ang gusto kong labanan. Gusto kong kausapin si Samuel. Lumingon ang lalaki sa kanyang amo, naghihintay ng utos. Sandaling nanahimik si Samuel, pagkatapos ay humakbang. Kalmado ang kanyang mga hakbang, ngunit may nakatagong panganib. Talagang may lakas ka ng loob na labanan ako, sabi niya. Inayos ni Alena ang kanyang paghinga at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Hindi lang ako may lakas ng loob. Sisiguraduhin kong aabot ang lahat ng ito sa tunay na tagapagpatupad ng batas. Maaaring anak ka ng opisyal, pero hindi yan lisensya para abusuhin ang mga tao. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Samuel, ngunit walang saya dito, tanging pang-insulto. Sino ka ba sa akala mo? Ang mga pulis nga takot sa akin. Sa tingin mo, maniniwala sa'yo ang ilik o ang media? Hindi lang ako dumating dito na may dalang salita, kalmadong sagot ni Alena. May dala akong ebidensya. Mga recording, mga testigo. Maging si Pico silang ay nagsisimula ng bumigay dahil sa pressure ko. Nang marinig iyon, nagbago ang mukha ni Samuel. Nagdilim ang kanyang mga mata, tumigas ang kanyang panga. Kahit na anak ka pa ng kung sino, pagpapatuloy ni Alena, ipoproseso ka pa rin ayon sa batas. Dahil ang batas ay walang kinikilalang posisyon, walang kinikilalang kapangyarihan. Katarungan lang ang kinikilala nito. Nakinig si Samuel ng may matalim na tingin. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Matapang ka nga. Pero hindi sapat ang tapang. Humakbang siya at biglang sumugod. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at malakas, halatang may alam din siya sa pakikipaglaban. Ngunit handa si Alena. Sinalag niya ang unang atake at iniwasan ang pangalawa. Sa loob lang ng ilang segundo, nagpalitan sila ng mga suntok at sipa. Ngunit mas mahinahon at mas may diskarte si Alena. Ginamit niya ang bawat pagkakataon at maliit na siwang sa depensa ni Samuel. Sa isang mabilis na pagwawalis ng paa at isang tiyak na suntok sa pressure point sa leg, nagawa niyang patumbahin si Samuel. Bumagsak si Samuel nang hihina. Humihingal siya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Ang mga tauhan niyang may malay pa ay natigilan, walang nangahas na gumalaw. Tumayo si Alena sa harap niya. Maayos ang kanyang paghinga, matalim ang kanyang mga mata. Hindi ako ang kalaban mo dahil babae ako, mahina niyang sabi. Kalaban mo ako dahil dala ko ang katotohanan. At ang katotohanan, laging nananalo. Katahimikan ang bumalot sa malawak na bakuran. Ang pisikal na laban ay tapos na, ngunit ang laban para sa katarungan ay nagsisimula pa lamang. Kinuha ni Alena ang kanyang telepono at nagdial. Pigeon Villanueva, ako to. Kailangan ko ng team dito, ngayon din. Sa kabilang linya, narinig ang mabilis na pagtipa sa keyboard. Nasaan ang lokasyon mo, ma'am? Ibinigay ni Alena ang kumpletong address ng bahay ni Samuel.
At pakidala na rin ang hepe ng SID. Hindi lang ito tungkol sa Cotton Cops, kundi sistematikong pangingikil at pagbabanta. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Alena si Samuel na pilit pa ring bumabangon. Nilapitan niya ito. Maaaring naprotektahan ka ng posisyon ng tatay mo sa matagal na panahon, pero ngayon, haharapin mo ang batas na walang kinikilingan. Umismid si Samuel, ngunit nanginginig na ang kanyang boses. Akala mo takot ako sa'yo? Isa ka lang ordinaryong babae. Tinitigan siya ni Alena ng diretsyo. Hindi ako ordinaryong babae. Ako ang galit ng ordinaryong mamamayan na matagal ninyong inabuso. At ngayon, kami naman ang magsasalita. Hindi nagtagal, umalingaw ang tunog ng mga sirena. Isang itim na sasakyan na may logo ng PPS ang mabilis na pumasok sa subdivision. Ilang sandali pa, dumating ang sunod-sunod na sasakyan ng pulis, kasama ang isang unit ng SWAT. Bumaba si Police Brigadier General Augusto Villanueva mula sa unang sasakyan, kasunod si Police Lieutenant Colonel Benjamin Pineda at dose-dosenang miyembro na agad na sinigurado ang lugar. Inilibot niya ang kanyang tingin at huminto ito kay Alena. Ikaw ba si Alena Reyes? Tanong niya ng may paggalang. Tumango si Alena. Opo, General. At ito si Samuel Velasco. Siya ang utak ng buong operasyon ng illegal na checkpoint, sa tulong ni Pico Hernando Silang. May recording ako ng lahat ng pag-uusap at listahan ng mga sangkot. Maikling tumango si Pijen Villanueva at sumenya sa kanyang mga tauhan. Arestuhin at dalhin sa Camp Crame. Huwag hayaang makatawag kahit kanino. Agad na lumapit ang ilang miyembro at pinusasan si Samuel. Nagpumiglas pa ito at nagmura, ngunit wala nang nakinig sa kanya. Tinitigan ni Alena si Samuel habang dinadala palabas. Maaaring mabagal ang batas, pero siguradong darating ito. At ngayon, oras mo nang pagbayaran ang lahat ng ginawa mo. Ang malaking hakbang tungo sa katarungan ay nagsimula na. Ngunit para kay Alena, hindi pa tapos ang paglalakbay. Marami pang dapat ayusin. Marami pang buhay ng ordinaryong mamamayan ang dapat protektahan. Gabi na nang dumating si Pijen Villanueva at ang kanyang team mula sa Quezon City Police District Headquarters. Ang tunog ng kanilang mga bota ay umalingaw sa pasilyo, kasabay ng tensyon na bumabalot sa buong lugar. Sa likod nila, si Alena ay naglalakad ng may matatag na hakbang. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit puno ng determinasyon. Pagdating sa opisina ni Pico Silang, binuksan ang pinto ng walang pag-aalinlangan. Si Silang, na nakaupo sa likod ng kanyang mesa, ay agad na napatingala. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago nang makita kung sino ang mga dumating. Ito ang opisyal na arrest warrant, malamig na sabi ni Pijen Villanueva habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa mesa. Dahan-dahang tumayo si Silang. Maputla ang kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito? May posisyon ako. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin ng ganito. Tinitigan siya ni Villanueva. Sangkot ka sa illegal na checkpoint, pangingikil at pananakot sa mga sibilyan. Kumpleto na ang lahat ng ebidensya, kasama na ang pag-amin mo mismo kay Alena Reyes. Nang marinig ang pangalang iyon, sinundan ng tingin ni Silang si Alena na nakatayo sa likod ng general. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng halo-halong pagkalito, galit at pagtataka. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Sino ka ba talaga? Humakbang si Alena. Tinitigan niya ang mga mata ni Silang nang walang pag-aalinlangan. Ako ang bagong Regional Director ng National Capital Region Police Office. At nag-undercover ako dahil sa dami ng mga ulat mula sa mga mamamayan tungkol sa korupsyon at pang-aabuso na nangyayari sa ilalim ng pamumuno mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat sa gitna ng gabi. Umatras si Silang, halos matisod sa sarili niyang upuan. Regional Director. Ikaw ang EC. Dahan-dahang tumango si Alena. At naparito ako hindi para manisi, kundi para linisin ang ating institusyon mula sa loob. At ikaw, Colonel Silang, ay bahagi ng sakit na kailangang gamutin. Wala nang masabi pa si Silang. Nanlambot ang kanyang katawan.
Tulala lamang siya habang nilalapitan siya ng dalawang miyembro ng V at nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Dalhin niyo siya sa crime, utos ni Pigeon Villanueva. At si Silang ay dinala palabas, iniwan ang opisinang matagal niyang ginamit para sa kanyang madilim na kapangyarihan. Sa labas, ang hangin ay tila gumaan. Ilang oras ang lumipas, isang malaking pagtitipon ang idinao sa Camp Bagong Diwa. Daan-daang pulis ang nakahanay ng maayos. Sa gitna ng ihip ng hangin ng umaga, tumayo si Elena sa entablado, nakasuot na ng kanyang kumpletong uniforme bilang isang police general, kaharap ang mga taong dating simbolo ng pang-aapi para sa marami. Mga kasama, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw. Nandito ako hindi para sisihin ang nakaraan, kundi para buuin ang hinaharap. Ang pulis ay tagapagtanggol, kaagapay, at lingkod bayan, hindi instrumento ng paninikil o makina ng panginikil. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha sa kanyang harapan. Sisiguraduhin kung bawat miyembro ng sa rehiyong ito ay babalik sa tunay na diwa ng ating sinumpaang tungkulin, katapatan, integridad, at serbisyo. Isang batang opisyal ang nagtanong, at paano po kung mayroon pa ring susubok na lumabag sa batas, ma'am? Sumagot si Elena ng walang pag-aalinlangan, kung ganoon, ako mismo ang makakaharap nila. Walang lugar ang korupsyon, walang lugar ang karahasan, at walang lugar ang pang-aabuso sa ilalim ng aking pamumuno. Isang malakas na palakpakan ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Nagsimulang maintindihan ng mga pulis na isang tunay na pagbabago ang nagaganap, hindi lang mula sa itaas, kundi mula sa isang babaeng nagngangalang Elena Reyes, na nagpatunay na ang prinsipyo, katapangan, at pagmamahal sa katarungan ay kayang talunin maging ang pinakamatataas na kapangyarihan. Ilang linggo ang lumipas, at ang atmosfera sa Metro Manila ay nagsimulang magbago. Nawala ang mga iligal na checkpoint. Bumaba ng husto ang mga reklamo ng mamamayan. Ang tiwala sa pulisya ay dahan-dahang nanunumbalik. At sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Elena Reyes, ang institusyon ay unti-unting gumagaling, nagiging tunay na simbolo ng proteksyon, hindi ng pagbabanta. Sa ilalim ng sikat ng araw, lumabas si Elena Reyes sa headquarters, ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit matatag. Wala nang tunog ng sirena, wala nang yabang ng kapangyarihan. Tanging isang katahimikan na hudyat ng isang bagong simula. Bawat hakbang niya ay isang paalala na ang katotohanan ay maaaring maantala, ngunit hinding-hindi mapipigilan. At sa araw na iyon, sa gitna ng isang syudad na dahan-dahang bumabalik sa kapayapaan, pinatunayan ng isang babaeng nagngangalang